Pastor, naisip ko lang po, bakit po walang kwento tungkol sa pagkabata ni Jesus at kung papaano siya lumaki? Oo nga no, bakit kaya? Totoo naman, alam natin ang kapanganakan ni Jesus, ang sabsaban, ang mga pastol, tapos biglang tumalon ang kwento. Mula sa sanggol bilang 30 years old na siya at nagsimula na ang ministeryo, parang may 30 taong nawawala. Ang tanong, bakit walang detalyeng kwento tungkol sa pagkabata at paglaki ni Jesus? Ano ang ginawa niya mula edad 2 hanggang 30? Bakit tahimik ang Biblia tungkol dito? Kung napakahalaga niya, bakit hindi isinulat ang lahat? Sa Biblia, may kaunting silip, pero hindi detalyado. Hindi totoo na wala talagang kwento. May isa. Luke chapter 2 verse 41 to 52. Makikita natin sa Jesus na 12 taong gulang. Nakikipag-usap sa mga guro sa templo at sinabi niya, "Hindi ba ninyo alam na dapat ako ay nasa bahay ng aking ama?" Pagkatapos nito, sinabi ng talata, siya ay lumaking may karunungan at kaluguran sa Diyos at sa tao. At pagkatapos noon, tahimik na muli. So bakit walang detalye? May 3 dahilan. Una, dahil ang layunin ng Biblia ay hindi biography, kundi revelation. Ang Biblia ay hindi isinulat para ikwento ang bawat detalye ng buhay ni Jesus. Isinulat ito para ipakita kung sino siya, ano ang kanyang mission, papaano tayo maliligtas. John chapter 20 verse 31. Isinulat ito upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo. Hindi para malaman natin ano ang paborito niyang pagkain, anong laro ang nilaro niya, ano ang araw-araw niyang routine, kundi para malaman natin na siya ang tagapagligtas. Pangalawa, dahil ipinapakita nito ang kanyang tunay na pagiging tao. Luke chapter 2 verse 52, sa Jesus ay lumaking may karunungan, pangangatawan at kaluguran sa Diyos at sa tao. So ibig sabihin, dumaan siya sa normal na proseso ng paglaki. Hindi siya bumagsak mula sa langit na adult na agad. Naging sanggol siya, naging bata siya, at naging binata siya. Tahimik ang Biblia dahil ang kanyang paglaki ay ordinaryong buhay sa Nazareth. At minsan, ang pagiging ordinaryo ay bahagi ng plano ng Diyos. Pangatlo, dahil ang tahimik na taon ay paghahanda. Isipin mo ito, 30 years na tahimik, 3 years na ministry, mas mahaba ang preparation kaysa performance. So bago siya mangaral, bago siya gumawa ng milagro at bago siya ipako sa krus, 30 taon siyang naghahanda. At ito ang gustong ipakita ng Diyos. Hindi minamadali ang pagtawag. May proseso bago ang pagpapakita. So ano ang mensahe ng katahimikan? Minsan, mas malakas ang mensahe na hindi isinulat. Ang katahimikan tungkol sa childhood ni Jesus ay nagsasabing ang ordinaryong buhay ay hindi sayang. Ang tahimik na taon ay mahalaga. Ang proseso ay bahagi ng plano. Maraming tao ang gustong maging visible agad, gustong gamitin agad, gustong makilala agad. Pero si Jesus mismo, ang anak ng Diyos, ay naghintay ng 30 taon. Isipin mo ang isang binhi. Kapag itinanim mo ito, wala kang nakikitang pagbabago sa ibabaw. Unang araw, wala. 10 araw, wala. 30 araw, wala pa rin. Pero sa ilalim ng lupa, may nangyayari. May ugat na tumitibay. May buhay na nabubuo. At kapag handa na, saka ito sisibol. Ang 30 years ni Jesus ay parang ugat sa ilalim ng lupa. Tahimik, hindi kita, pero mahalaga. Baka ngayon pakiramdam mo, tahimik ang buhay mo, walang nangyayari, parang hindi ka ginagamit ng Diyos. Pero tandaan mo, kung ang anak ng Diyos ay dumaan sa 30 taon ng tahimik na paghahanda, ikaw pa kaya? Hindi sayang ang panahon mo, hindi sayang ang proseso mo, at hindi sayang ang ordinaryong araw mo. Dahil ang Diyos ay gumagawa kahit hindi mo nakikita. So bakit walang kwento tungkol sa pagkabata ni Jesus? Dahil ang kailangan nating malaman ay hindi kung papaano siya naglaro bilang bata, kundi kung papaano siya namatay para sa atin. Ang mahalaga ay hindi ang kanyang childhood details, kundi ang kanyang krus. At kung may kulang man sa detalye, ang Diyos ay hindi nagkulang sa pagpapakita ng kanyang pag-ibig. Dahil sa huli, ang katahimikan ng Nazareth ay naghanda sa sigaw ng Golgotha. It is finished. At iyon ang hindi dapat nating palampasin.